Today, tatalakayin natin ang I Can Start All Over Again, Brick by Brick. Ito ang sinabi ni Patrick Bateman sa movie na Batman, The Dark Knight Rises, na nung na-failed siya sa kanyang mission ay babalik ulit siya sa umpisa, brick by brick. Bali, babalik babalik ulit siya sa self-improvement na mag-aano pa rin siya, mag contingency plan. Kaya bilang self-improvement, kasi self-improvement din si Batman, ay ganun nga ang nangyari sa akin. Na-failed ako sa mission ko sa aking no-pop journey. Actually, hindi siya no-pop, no-corn journey, na hindi ako manonood ng corn. Actually, na-failed ako na nanood ulit ako ng corn, kaya I feel guilty and I feel bad. Kaya hindi ko na alam ulit ang gagawin ko. Kaya ang ginawa ko ay humingi ako ng tawad sa Diyos at brick by brick ulit na hindi ko na ulit gagawin ulit. Kaya I can start all over again, na babalik ulit ako sa umpisa na hindi ko nagagawin ulit. Yun yung gagawin ko. Na isang bagay na kailangan kong pagsanayan sa aking sarili, na kung ginawa ko to, imbis na kung nanood ako ng corn, imbis na iyak ako ng iyak tapos hatulan ng sarili na hindi na magiging dapat, ang gagawin ko na lang ay wag hatulan ng aking sarili at babalik na naman ako ulit na wag gawin ulit yung ginawa kong kasalanan. Actually, aware ako na masama ito, na parang tanga nga ako na alam ko na masama, ginawa ko ulit. At saka ganito, ang Diyos ang nakakaalam kung sinasadya ko ba o hindi. Kasi kung hatulan ko ang puso ko, masasabi kong sinasadya ko, pero yung lalim na pagkakaunawa ko sa sarili ko, meron akong bita meron akong laman meron akong tukso sa laman na inevitable naman talaga, hindi natin may iwasan yun. Lahat tayo, tao, may kahalayan. Maniwala ka. Lahat ng tao may kahalayan, kaya pa-failed ako sa sa mission ko na ito. Actually, iba to sa sa sigarilyo at iba rin to sa alak. Yung alak at sigarilyo, matitigilan mo talaga completely. Pero yung kahalayan, yung laman, kahalayan natin, hindi natin mapipigilan. Kaya ang tao nagkakaanak kasi nagsisiping yung mag-asawa, big sabihin may kahalayan yung mag-asawa. Kaya ganito ang nangyayari sa akin, na nasa peak na ako ng edad ko, 26, kaya mataas na yung testosterone ko, kaya meron akong kahalayan na hindi ko mapigilan. Alright. Alam naman ng Diyos kung sinasadya ko ba o hindi. Kaya sa ngayon, balik ako sa back to zero, na hindi ko na ulit gagawin. Strict zero, okay? Actually, pagsasanayan ko to na hindi ko na ulit gagawin. Tapos, ang nangyari pa, parang lalabas sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nagkakasala ako kasi pinaksa ni Kuya Daniel tungkol dito, na ang sino mang makiapid ay wag ninyong wag ninyong pakisamahan ng sino mang nakikiapid o mananamba sa Diyos-Diyusan, etc. Mga ganon. Ibig sabihin sa mga kapatid to na pinutol na sa iglesia, pinutol na sa katawan, para kung ang isang sangkap ang kamay mo o kaya mata mo nagkakapagpatisod sa iyo, ay putulin mo. Kaya kinabahan ako na nasaway ako ni Kuya Daniel na wag na akong makikiapid para makapagpatuloy ako sa paglilingkod sa Diyos, kasi ang kasalanan ang pumipigil sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya kapag hindi ka nililinis
ng Diyos at patuloy-tuloy ka pa rin sa kasalanan, hindi ka nilinis ng Diyos kasi hindi ka humihingi ng tawad, ay mangyayari sa iyo ay mapuputol ka at kasalanang ikamamatay na yung ginawa mo. At sa kalagayan ko, nimasid ko masyado ang puso ko na hindi ko naman talaga sinasadya talaga. Nadala lang ang aking laman. O kaya kung may manggagawa man na kinonsulta ko, baka nga hatulan ako ng manggagawa. Kasi mapalad yung hindi humahatol sa kanyang puso kasi na ano lang ako, nadala lang ako ng aking emosyon, ng aking laman na hindi ko talaga mapigilan talaga eh. Talagang nasa laman ko talaga eh. Hindi ko ma-explain sa inyo eh. Na ganun talaga hinahanap ng laman ko na sumiping sa babae. Yun yung problema ko. Na isang bagay na naging kapintasan ko buong buhay ko na naglilingkod ako sa Diyos. Ito ang kapintasan ko na hindi na maalis. Parang tinik sa aking laman katulad ni Pablo. Alright? Hindi ko naman pinapakahulugan yung Biblia. Actually, kung Biblia ang masusunod ang payo ng Diyos, hindi naman ako papahintulutan ng Diyos sa tuksong hindi ko makakaya. Tapos ang nangyari, hindi ko nakaya. Siguro, panibagong reset na naman ulit na hindi ko na naman ulit gagawin. At aware ako na ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay always forgivable, na ang kabutihan ng Diyos walang hanggan. Kung hahatulan ko ang sarili ko na hindi na ako papatawarin ng Diyos, parang sinasabi ko na masama ang Diyos. Ganon. Kaya bilang lingkod ng Diyos na naniniwala sa kabutihan ng Diyos, humingi ako ng tawad sa Diyos sa nagawa ko. Okay? Na manood ng corn na patawarin po ako ng Diyos, humingi po ako ng tawad kasi kung hahatulan ko ang sarili ko na hindi na magiging dapat, edi sana namatay na ako. Alright? Sa tingin ko gumagawa pa rin ng Diyos sa akin kasi nandito pa rin po ako sa iglesia. Na malalaman mo na pinatawad ka ng Diyos kapag nandito ka pa sa iglesia. At hindi ka umaalis. Kasi kapag umalis ka sa iglesia, hindi ka na dumadalo, doon na yung kasalanang ikamamatay na yun na sasabihin mong masama ang Diyos ay hindi naman talaga. At sa kalagayan ko na lalaki, may kahalayan, may intindihan naman siguro to ng mga manggagawa. Kasi yung mga manggagawa may mga asawa din, may kahalayan din. Lalaki din tulad natin. Ang problema lang, hindi natin alam ang puso natin kung magiging dapat ba tayo o hindi. Kaya inisip ko na lang na ang Diyos ay mapagpatawad, laging tinitiis ang ating kalagayan. At kung nakikita naman ng Diyos na gusto mo magbago, natatakot ka sa Kanya. Actually, natatakot ako sa Diyos eh. Sa totoo, nung ginawa ko na naman ulit, iyak na naman ako, naiyak ulit na. Ganun yung pakiramdam ko. Tapos, anong ba, mapapatawa na naman ba ako ulit? Ganun. Tapos lumabas sa kalagayan ko, humingi ako ng payo sa mga matatanda, sa mga worker, na ganun talaga ang tao may kahalayan. Hindi na natin maaalis yun. Kasi si Kristo, perfecto. Tayo, mga tao lang naman tayo eh. May nagkakasala eh. Parang ganito. Parang gusto ko pang maging katulad ni Kristo. Parang gusto ko maging perfect hindi na ako magiging perfect. Si Kristo lang ang naging perfect dahil Diyos siya. Diyos siya na tao. Alright. At sa kalagayan ko, gusto ko talagang maging perfect. Gusto ko maging katulad ni Kristo dahil sumusunod ako kay Kristo. Kaso ang problema, tao lang ako nagkakasala. Hindi ko maabot yung naabot ni Kristo. At siguro, gusto ko lang
gusto ko lang talaga maging perfect mga brothers. Parang ganun yung nasa ako eh. Na pinapanasa sa akin ng Diyos na gustong maging perfect. Pero sa kalagayan ko hindi na ako magiging perfect. Nagkakasala pa rin ako. Kaya kung pinaksa naman nito ni Brother Eli na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti ngunit nagkakasala. Lahat tayo tao walang gumagawa ng mabuti. Wala ni kahit isa na lahat tayo, we have lost our way, we have lost our worth na walang worthy sa Diyos, walang tao naging worthy sa Diyos. Dahil nga ang Diyos ay mapagpatawad at laging laging umuunawa sa ating mga kahinaan. Ang Diyos ay lagi tawag dito, nag-aaring ganap sa atin na maging dapat tayo. Diyos ang nag-aaring ganap na maging dapat. Kaya ako na nagtitiwala sa Diyos ng buong puso, iniisip ko na lang na ang Diyos ay mabuti, hindi niya tayo pababayaan. Alright? Naniniwala ako na sa kalagayan kong ganito, kung di man ako magkaasawa, ay kakaawaan pa rin ako ng Diyos. Maunawaan naman ng Diyos na ganito yung kalagayan ko, binata, walang asawa. Kaya nalalaman naman ng Diyos kung sinasadya ko ba o hindi. Sa ngayon nag-reset ako yan. Kapag once na ano mo na yung kahalayan na nalabas mo na, wala ka nang nasa ulit eh. Parang naiipon ulit, panasa ng panasa sa'yo. Parang anong gagawin ko kaysa mang-rape ako, kaysa tawag dito, magmunjowa ako o kaya sumipis mo pa nang hindi ako nagpaalam, ganun, kaysa sa ganun gawin ko, okay? Mas mabuti na lang na ganun gawin ko kaysa magkasala ako ng ikamamatay pa, mas lalong kasalanan. Alright, may pahamak ko pa yung kaluluwa ng babae na sinta ko. O kaya, mga rape ako, mga ganun. Di ko na talaga mapigilan, ganun talaga. Nasa laman tayo. Alright. At back to zero ako, okay? Hindi ko na ulit gagawin yon. Okay? At kung magkasala man ako, makapangyarihan ng Diyos na para patawarin ako. Kasi ang Diyos ay laging mabuti, always mabuti. Okay? Sa mga naman nakaka-relate na ganito yung sitwasyon ko bilang Kristiyano. Actually, ganun na naman. Kakasala tayo eh, ganun talaga eh. Lahat tayo ganun eh. Kaya, wag natin nahatulin ng puso natin na hindi na tayo magiging dapat. Ilagay natin sa Diyos yung hatol na magiging dapat tayo. Alright? Kaya natin yan. Alright? At saka ganito yung tactics ng demonyo. Alright? Tutuksuhin ka, tapos pagkatapos kang tuksuhin, sasabihin sa'yo na hindi ka na magiging dapat. At ilalayo ka niya sa Diyos. Kaya, once na magkasala ka, itigil agad. Ganon. Tapos humingi ka ng tawad sa Diyos. Tapos gumawa ka ulit ng mabuti. Ganon talaga. Lahat tayo nagkakasala, nadadapa. Ganon. At ang masama dito ay kung tinukso ka ng demonyo, sasabihin mo sa sarili mo, hindi ka na magiging dapat, hindi ka na dadalo. Tapos tuloy-tuloy ka na ulit na manood ng corn, yun yung masama. Okay? Masama yun, okay? Huwag nating gagawin yun sa iglesia. Ang gawin natin, pag nagkasala tayo ng panunood ng corn, tigil agad. Tapos gumawa ka ulit ng mabuti. Huwag mo nga hatulan ng puso mo, manalangin ka sa Diyos na humingi ng tawad. Yun yung payo sa akin ng mga worker. Kaya hindi naman huwag mo nang uulitin talaga na talagang absolute na talagang ganun na titigilan mo na talaga. Merong ganun na tao. Kaya niyang pigilin, makapagpigil sa nasanang naman niya. Makapagpigil ng buong laman. Ibig sabihin, sakdal yung taong yun. Na yun yung gusto kong maabot, okay? Sa kalagayan ko, hindi pa naman ako masyado mature. Tapos binata pa, tapos may kahalayan na malakas. Hindi ko talaga mapigilan, parang tinik sa akin naman eh. Na ganun talaga. Kaya ang gagawin ko,
ganun ulit. I can do it all over again. Brick by brick. Na sa umpisa, ganun pa rin. Mag-lux maxing pa rin ako. Aawit pa rin ako sa Diyos. Tapos, hindi ko na uulitin ulit yung kasalanan ko kasi nakakainis lang talagang ganun, nasa sanlibutan tayo, nagkakasala, may laman tayo. Okay? At sa mga nanonood na baka sabihin maano saya sa akin, ma-turn off, tapos tawag dito, baka gayahin ako ganun. Wag niyo akong gagayahin yung masama sa akin. Wag niyong gagayahin yung masama sa akin, okay? Gayahin niyo yung mabuti na ako'y humingi ng tawad sa Diyos at hindi na ulit gagawin. Tapos magpatuloy sa gawang mabuti. Yun yung tularan niyo sa akin. Wag niyong tutularan sa akin na ako'y masama. Tapos kayo rin maging masama, ganon. Hindi porket na yung isa gumagawa ng masama, maging pasis mo na yun na gumawa ka ng masama, gagayahin mo. Mali yun, mga kapatid. Huwag mong gagayahin yung masama sa akin, mga kapatid. Yung gayahin nyo sa akin yung mabuti lamang. At yung mabuti, yun yung pagmasdan natin si Kristo, kung paano si Kristo nagtiis, nagbata, gumawa ng mabuti, at na binata, hindi nag-asawa. Ganon din tayo, mga Kristiyano, na nagbata rin sa laman, na magpakumbaba. Tapos ganun, humingi tayo ng Diyos ng may pagpapakumbaba, tapos tumalikod sa kasalanan at gumawa ng mabuti. Yan yung gagawin natin kapag humingi tayo ng tawad sa Diyos. Naniniwala po ako na makapangyarihan po ang Diyos para patawarin tayo, nalalaman naman ng Diyos ang ating puso. At sa mga nanonood, wag niyo akong gagayahin na. Paulit-ulit. Wag niyo akong gagayahin, okay? Magbanal tayo, sumunod tayo kay Kristo. Parang si Batman na nag-self-improvement, na naniniwala ako nag-no-pop din si Batman, okay? Pero wag nating din gagayahin si Batman kasi si Batman nasa sarili lang siyang kaunawaan, umaasa. Ilagay natin yung kaunawaan natin sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos at ang Diyos ang magtutuwid sa ating, hindi ng ating sarili. Alright? At sa tingin ko, sana may matutunan kayo sa video na ito. At wag kalimutang mag-like and subscribe. At humingi po ko ng tawad minsan pa sa aking sarili na nagkasala po ako, para lang maging therapy sa inyo, na humihingi ako ng tawad sa Diyos para mapatawad ng Diyos, okay? At hindi ko na ulit gagawin. It's not over until you win your crush. More videos to come, one at a time, if God willing. And see you in the next video.